May mga times ba na gano'n na parang ano 'to, malabo 'to, baka disqualify muna, baka it's not his or her time yet? First meet namin, sobrang ano niya na kaagad, G siya. Mm. Ang mahirap sa G, pag nasampal ng katotohanan, mapofrustrate ka agad. Goal ko kumita ng millions of pesos ka agad. 1 month, 2 months. Yun yung nakakatakot na estudyante. Bibigyan ka namin support pero hindi to spoon feeding. Kasi hindi pwedeng magaling lang mag-trade or magaling lang magturo. Kailangan talaga passionate ka sa Totoo. mga estudyante. Kaya niyang kumita ng pera, kaya niyang maalagaan yung kids niya at the same time. Sobrang ganda ng community. Hindi lang siya natutong mag-forex, hindi lang siya nagkaroon ng strategy. Pero with the help of the community, lahat ng nasa paligid mo, mga malulupit na traders. Ito naman. So, para makasave ka ng time, and of course, ng capital mo. What's up guys? Ito tayo ngayon sa isang episode pa ng Jobcast with Gilbert, Coaches Gilbert and Coach Clark. Yeah, Hello, hello. What's up? So sila pala ang mga student advisors natin sa TMT. So sila na mag-explain kung ano bang ginagawa nila sa TMT. Go! And so, again, what's up? This is Coach Gilbert. So, I'm one of the student advisors of the TMT. So, usually, kami nag-guide sa pre-onboarding ng mga students natin before sila ma-endorse sa mga assigned coach nila. So, we guide them, we set expectation, and so far, yun muna yung ma-share ko sa inyo. Yan. What Coach Clark? May ma-add ka ba sinabi ni Coach Gilbis? Actually, same siya, no? Ginagawa namin is, we talk to students na gusto nilang i-pursue yung forex journey nila. So, mahalaga kasi nun is, aligned talaga dapat yung goals nila, if realistic ba siya, or we help them kung paano magiging possible yung goals nila through forex journey. So nabanggit mo pala, Coach Clark, about sa pagiging realistic, no? So ano na ba yung mga extremes na napakinggan nyo sa ilang mga nag-a-apply as students? Kung baga, meron ba yung gusto? 1M agad next month, mga gano'n. Ano yung mga real-life scenarios na na-encounter nyo? Kumbaga, coach, may mga estudyante kaming nakakausap na pag tinanong mo sa background ng forex, zero knowledge, zero experience. Pero pag tinanong mo ng goal, gusto agad-agad, 6 digits or 7 digits agad without proper foundation. So, kailangan naming ma-reality check, kumbaga, or ma-real talk sila with regards sa processes, sa pagdadaanan nila, or kaya naman in what ways namin sila matutulungan with our program para maging possible talaga yung mga goals nila in life. Correct? Agree. Agree sa lahat ng sinabi. Agree. So ano ba usually yung mga goals nila? Bigyan niyo ako ng mga examples. Well, so far, sa mga students na na-encounter natin, no? Kasi karamihan, mayroon tayong mga OFWs. So, yung pinaka-goal talaga is makapag-earn ng kasama yung family nila. Ayan. So, again, So parang gusto nila parang family time, ganyan, time freedom, ganyan. yes, kasi mostly tinatanong ko, bakit ka ba nag-work? Para sa family ko. So, kumbaga, kung bibigyan sila ng best option na mag-work or na kumita na kasama yung family, yun talaga yung pinaka-goal. Get. So parang titrade ka kasama yung family mo sa bahay lang, ganun. Exactly. Kasi yung iba parang OFW, ganun. Yes, malayo sa family. Sobrang challenging sa kanila. Actually, to add to that one, may common denominator naman, no? Yung mga nakakausap natin, usually talaga, financial and time freedom yung goal nila. Usually kasi may nasa-sacrifice doon na isa. For example, may financial freedom ka. Time freedom naman yung wala ka. For example, sa OFWs na students natin na inspiring na maging forex traders, for sure, malaki yung kinikita nila compared sa mga Filipinos, or kaya naman, malaki yung kinikita nila kasi dollars. Pero, ang consequence nun, malayo sa pamilya. Malayo sa family, lumaki na yung mga anak nila, may mga apo na sila, pero hindi pa nila nami-meet since nasa abroad sila for a long period of time. May mga iba naman na, let's say, businessmen na nasa Philippines. Sa sobrang successful ng business nila, wala pa rin silang time freedom. Dahil ang nangyayari doon, hindi nila pwedeng iwan basta-basta yung business nila kasi mahirap talaga magtiwala. No? So, yun. Laging it's either of the two.
or mix? Financial and time freedom talaga. Well, agree talaga ako dyan. Well, kung case naman talaga dito sa Philippines talaga, sa kanila naman, usually na-realize nila na mag-work na lang ba talaga ako for a lifetime. Kasi dito sa atin talaga, sabi mo, nabanggit ni Coach Clark, na ang laki ng difference when it comes to salary talaga. No? So, sa ibang bansa, mas malaki talaga yung income nila. But, nasacrifice yung time sa family. No? Sobrang agree ako dyan. Pero dito naman sa Philippines, well, nakasama mo yung family mo, pag uwi mo, Totoo. pero sobrang limited lang yung resources na nakuha mo. So, ang tendency, maghanap ka pa ng other source of income. So, parang nag-equal din yung time na ni-spend actually sa ibang bansa. Tsaka nandito ako sa Philippines. Kasi, nandito ka sa Philippines, pero hindi ka naman masyadong ma-feel din ng family mo kasi sobrang nag-grind ka. Actually, totoo, no? Kasi kung pwede naman pareho, why not, diba? Okay. So, may financial freedom ka, tsaka may time freedom. So, not necessarily naman kasi financial freedom or time freedom, kumikita ka na ng million per month, diba? So, for example, Totoo. expenses mo lang mga 50, 100K, diba? Pwede na. So, diba? Pwede naman mag-start ka dun and then scale ka na lang up to millions. Exactly. Saka, yun yung kinagandahan, coach, ng one-on-one assessment call. Kasi ang napopromote dun is, totoo naman, kanya-kanya tayo nang napipicture out na financial freedom. Correct. Kanya-kanya tayo nang napipicture out na financial, na time freedom din. Yes. So, talagang dun napapasok yung personalized na trading plan, na trading goal. Dun tayo Correct. Kasi ang dati kasi, yun mga 4 years ago, 3 years ago, tinry natin yung parang one size fits all na strategy, na approach. Hindi talaga nag-work eh. Kasi iba-iba talaga gusto nila. Iba gusto kumita ng, let's say, million talaga. Iba gusto nila less time sa trading, pero hindi naman ganun kalaking income. Diba? Iba gusto high risk, iba gusto low risk. Exactly. Ganyan. So ano ba yung mga usually personalities ng mga clients nyo? ikaw muna, Coach Kilbis. So, mostly talaga, mga working professionals talaga. Or mga busy professionals. No? Kasi sila yung mismong talagang sobrang focus sa work nila, na walang time sa family. And then one day, ma-realize nila na may other things pa ba para maka-escape ako dito and mabigyan ko ng time yung family ko. So, ikaw ba, Coach Clark? Ano yung mga experience? Usually, ganun tayo talaga. Sila yung mga tao na may gustong mangyaring change sa life nila. Usually, yung mga nagre-reach out or yung mga gusto mag-venture out sa Forex, sila yung mga tao na may gustong maiwasan na. May gusto nang makawala sa 8 to 12 hours na job, or kaya naman sila yung mga taong pagod na sa routine. Siguro sila yung mga one day nagkaroon ng snap, na-realize nila na hindi naman ako pinanganak para magtrabaho habang buhay. Oo. So parang gusto nila ng change. No? Nagkaroon ng change Diba, talaga. parang paulit-ulit, routine. Tapos, usually kasi parang di mo siya ma-realize until ma-realize mo, diba na, ay, tagal ko na palang di umuwi ng Pinas. Or, ang tagal ko na palang nag-work ng 12 hours a day. Diba, yung feeling natin na normal yun, yung pala, hindi pala. Diba, kasi there are more things to life than work. Exactly. Diba? So, yun kasi yung pinaka-vision and mission ng TMT is to make sure na mag-create ng mga students sa traders na financially free. And syempre, magawa nila yung mga passion talaga nila sa buhay, which is syempre yung mga relationship nila with their families, di ba? Yung mga business nila na passion nila, ganyan. Parang isa sa mga students natin, naalala ko lang, no, si Chino, parang isa sa passion niya is dogs. Tapos ang nangyari is, nag-create siya ng business na mga bulldog. Million pala yun, hindi ko alam, di ba? Tapos passion ng isa naman is, actually siya rin to, so isa pang passion niya is yung pagmumotor. Di ba yung mga ano tawag, big bike? Big bike. Ano ba kayo? So may mga ganun. So habang nag-trade siya on the side, diba? Tapos wala siyang boss, ganun. Totoo. Parang, eto rin, coach, yung common scenario ng mga nakakausap ko from abroad, mga OFWs natin na students. Pag nag-abroad sila, malaki yung sinasahod nila, pero if yung cost of living doon yung pagbabasehan natin, Yan talagang din. pantay lang din. So, ang kinakatakot nila usually is, what if mawala na yung work nila? Or kaya naman, what if mag-retire sila? Ano yung opportunity na nag-aantay sa kanila? So, ang nakikita nilang way out is Forex. Kumbaga, let's say kasi,
once na matuto ka naman talaga mag-forex, it's a lifelong skill. It's a highly profitable one talaga. Kailangan mo lang talagang aralan. Maraming nagda-doubt. I mean, marami akong nakakausap na nagtatanong, sugal ba yan? Sugal lang kasi yan, coach eh. Kasi dami kong naririnig. Peperahan lang kami, sugal. Ang mangyayari, imbes na makapag-generate ng money, imbes na ma-multiply yung funds, nasunog tuloy, nabaon tuloy sa utang. Ano yung madalas na sagot mo naman, coach, pag ganun yung tanong sa'yo? And actually, tinatanong nila ako, Coach, mostly kasi ang inisip ko dyan parang sugal. Sabi ko, ano ba yung definition sa'yo ng sugal? So, sugal is yung something na hindi mo alam yung outcome. Correct. Okay? So, sabi ko, kung malalaman mo yung outcome, mapaproject natin, matatawag pa bang sugal yan? So, hindi na. Kasi sa forex talaga. Probabilities eh, no? Yep. Sa forex kasi actually, ang common talaga na, kumbaga, common misconception is ang forex is parang sugal. But sa totoo lang, yung forex talaga isa sa may pinakamagandang risk management. You know why? Kasi actually ikaw lang yung magsaset ng limit kung hanggang saan lang yung pwedeng mawala sa'yo. Tama? Exactly. A perfect example ko dyan, pag tinatanong nila na high risk kasi, sugal kasi, nire-relate ko sa business. Kasi totoo naman. For example, plano mo magtayo ng real estate, plano mo magtayo ng condo, gawin mong Airbnb, let's say. Mura na ngayon, I mean, price range ng condo is around 5M to 10M. Mag-invest ka ng 10M, pag ni-risk mo yun, 100% yung risk doon. Correct. Walang walang 100% certainty na mababawi mo agad yun. Mangyayari, mag-invest ka ng 5M to 10M, pero yung ROI nun, it will take years talaga. Before mabalik yung pinang-invest mo pa lang. So, sa Forex kasi, ang laki talaga. I mean, lagi ko siyang sinasabi. Magkano ba yung tina-target mo na profit in a monthly basis? Kasi from there, magkakaroon tayo ng plan para maging possible siya. Doon ko na laging sinisingit yung prop firm talaga. Kasi doon ko nilalagay, doon ko sinasabi na once knowledgeable ka, once na ma-prove mo dun sa prop firm na consistently profitable ka, bibigyan ka ng kapital. Doon possible na kumita ka ng malaki. Ganda ng ng parang business plan talaga ng prop firms. Oh, coach. Kasi nga sabi mo, compared sa business, for example, magtayo ka ng, nagtayo ko ng gym, diba gumastos ako ng million, tapos ayun, paglugi, wala na yung million mo na yun. Exactly. Kumbaga, binenta ko na may ibang equipment, pero less than 50% na lang talaga yung value niya, so sobrang lugi rin talaga. Pero yun kasi pag prop firm, kahit na wala kang million sa bulsa mo, pwede kang ma-fundan ng million. Exactly. Usually ba yung mga clients yun, hindi pa familiar sa prop firms? Hindi sila, coach. Siguro, hindi naman sa pagiging OA, pero around 90 to 95% wala silang idea sa prop firm. Not unless nakasubscribe kay Coach Job na talagang napapanood niya na yung mga YouTube videos mo, coach. Ganda ng prop firm. Meron nga tayo, kumita siya ng dyan eh. 1M, 1 month. Oo, Diba? 1M. Pero magkano lang nilabas niya? Halos 50K. So, yun yung maganda talaga sa prop firm. So, nagsimula kasi ako, walang ganyan. Puro live trading lang. So, Saka may ganda clear path din kasi, coach. Kasi yung iba na interested sa Forex, alam nilang ganito yung goal nila. Alam nila ito yung gusto kong ma-achieve. Pero wala naman silang, wala silang means right now. Wala silang willing na i-invest na, let's say, 100,000. So, dun nagiging aligned yung goals mo sa path na iti-take mo. Kasi mahirap na puro plano, pero hindi siya realistic. Ang mabibuild up nun is frustration talaga. So, hindi na nga madaling mag-forex. Tapos along the way, malalaman mo na kailangan ko pala maglabas ng million para kumita ng million. So, pero kung klaro na kailangan mo lang aralin yung forex, kailangan mo lang practicein pa ulit-ulit, may demo account naman, libre naman yun. Right? May mga programs to help you gain knowledge, gain the skill. Na pag naging expert ka sa field na to, hindi na magiging issue yung capital. Agree ako dyan. Alam mo ba, marami akong nakausap na student. Sabi niya, Coach, kailangan ba malaki yung ilabas ko na capital para kumita din ako malaki? Actually, hindi. Sabi ko, number 1, ang forex skill base siya. So, hindi siya capital based. Kasi sabi ko, kahit gano'ng kalaking capital mo, kung zero knowledge ka or hindi ka well-trained talaga, Exactly. Sunog yun. eventually maubos yan. Totoo. Pero kung bibigyan ka ng capital kahit maliit yan, pero kung skilled ka, you know how to trade or talagang alam mo kung paano pumasok sa market ng tama. Eventually, lalaki yan. So sabi ko, it's not, hindi problem yung capital talaga sa forex trading. Ang talagang pinakailangan mo, commitment,
And of course, kailangan mo talaga siyang aralan. Kasi almost 90% talaga yung sumusubok pero nafe-fail. Kasi hindi sila talaga willing to learn. Oo. Kaya I believe talaga na you have to learn before you earn talaga. Correct. Yun yung lagi kong reminder, no? Nakikita nyo sa testimonials, may mga kumikita ng millions of pesos in a monthly basis. Pero, before sila mapunta dun, may pinagdaanan silang training muna talaga. Yung mga nagta-testimonials, sinasabi ko na, yun na yung bunga ng hardships nila. Lagi akong honest, coach. Sinasabi ko lagi na, hindi madali mag-forex, pero it's totally worth it. And, hindi imposibleng matutunan yung isang bagay. I mean, hindi imposibleng matutong mag-forex if magiging dedicated ka talaga. Correct. Kaya nga 5%, 10% na talaga naging successful no, sa forex trading. And nakagandahan pa pala, banggitin ko na rin yung TMT elites natin. Ayan, Totoo, diba? coach. So, sabihin na natin na hindi ka nga talaga, hindi gano'ng kalaking savings mo pero gusto mo kumita ng million. Eh, ang maganda sa elites, funded talaga sila ng TMT. May salary sila. Diba? May mga trainings, daily huddles, kompleto talaga lahat. And syempre, kasama mo yung ibang mga elites na malulupit. Diba? So, sure talaga na 6-7 figures, kayang-kaya mo talaga. Saka yung continuous growth, coach. Yes. Yun talaga yung pinakamahalaga doon. Kumbaga, never tayong masasatisfy sa knowledge na kung ano yung meron tayo. Through elites, imagine, every night, Mondays to Fridays, magkakasama tayo. So talagang, hindi lang talaga profit yung habol natin, kundi yung community, yung continuous growth. Kasi yung knowledge, yung discipline mo na makukuha sa Forex, pwede mo siya ma-apply talaga sa life. Exactly. Alam mo, gusto ko yung sinabi mo, coach, na actually dito sa TMT kasi, hindi kami nagtuturo eh. Nagbibuild kami ng community talaga ng mga traders. So, ibig sabihin, kahit gano'ng kagaling, pero kung wala kang community, eventually pwedeng ma-burnout ka eh. Pero with the help of the community, lahat ng nasa paligid mo, mga malulupit na traders, I'm sure talaga na hindi mawawala yung apoy or yung talagang passion mo talaga. Correct. So, Hindi parang may accountability, no? Parang Exactly. patakan pataas talaga. Totoo. Usually, pag mag-isa, actually, naalala ko dati, pag mag-isa ako, pag nadadown talaga ako, wala eh. I-motivate mo talaga sarili mo eh. Di ba? Oo, coach. Tapos, pag natanggal yung confidence mo, wala. Tuloy-tuloy na yun, i-pick mo coach. yung sarili mo up, di ba? Wala talagang walang mag-ano sa'yo, mag-inspire sa'yo, walang magre-re-energize sa'yo. So, ang ganda. May Kasi, losses kang ma-experience, panghihinaan ka na, tuloy-tuloy na yan. kunyari, may losses. Kunyari, ako, nagka-losses ako ng, kunyari lang, ngayon, tas mamaya mag-attend ako ng live. Diba? Pwede ko i-share yun, tas may mga tips agad. Tapos makikita ko yung mga trades ng kasama ko. May mga natatalo din, so hindi lang pala ako. Tapos, Totoo. meron din yung mga nananalo. So, ibig sabihin, ayun, hindi mo kailangan ma-down kasi kasama talaga yun sa Normal talaga siya, Normal coach. talaga. So, makikita mo na normal talaga siya. Hindi ka nag-iisa. Kumbaga, sa lahat ng bagay naman, wala naman talagang certain 100%. Even sa business. Diba? Yun nga lang, kagandahan talaga dito. Control talaga Control siya. mo yung risk. Control mo yung capital na ipapasok mo. Yes, exactly. Ganda. Ang klase talaga sa TMT. Parang yung ano kasi, sa mga hindi nakakaalam, no, sa coaching program natin, 3 months, first 3 months, ayun talagang intensive training talaga from basic, bibigyan ka ng foundation, tapos bibigyan ka ng malupit na trading plan na pwede mong simulan. And tuturuan ka kung paano mag-tweak, paano mag-adapt sa market kasi nag-iiba yun. Totoo, Diba? May mga seasons yan eh. And then right after, doon na yung tinatawag natin na CTT sa Discord. yes. Ayan. So yung sa CTT naman, it's yun everyday Mondays to, actually kanina nga 3 p.m. Ang dami 3 p.m. tao kanina doon, di ba? Pero ang totoong live session is 8 p.m. 8 p.m. pa. So meron talagang community na kung gusto mag-addict, di ba? Sa Totoo, trading. Gusto mag-addict Andun sa lahat. charts talaga. May mga elites doon na sobrang lupit, sobrang obsessed talaga sa charts. And ayun, araw-araw sila nandun eh. Saka ang kinagandahan din kasi, coach, ng 3 months intensive training. Imagine, may goal ka na gustong ma-achieve in life. For example, ako, PT kasi ako, di ba? PT ako by profession. Nag-aaral ako ng 5 taon sa pagiging PT. May board exam pa ako. So, nag-review pa ako, syempre. So, it's around 6 years before ako magkaroon ng lisensya sa pagiging PT. So, imagine, if may goal ka na gustong ma-achieve in life, pero it will just take 3 months na intensive training, magiging dedicated ka talaga. Pero yung kapalit nun is yung napipicture out mo na financial freedom and time freedom. Yun yung minsan hindi kayang i-risk ng tao kasi may self-doubt and all. Correct. Ano, Coach Gilbis naman yung masasuggest mo sa mga taong nagtatanong na what if hindi siya for me?
Actually, yung Forex. simple lang yung tanong ko dyan eh. Number one kasi may tinatawag tayong foundation sa lahat ng bagay. Alam mo yung pinaka-biggest foundation natin, yung mindset. Okay? Kailangan, before ka talaga pumasok dito, actually sinasabi ko to eh, ikaw ba, nakikita mo ba yung sarili mo na magiging sun trader ka? Yes, coach. So yun na yung pinaka-kailangan mo. Kung naniniwala ka na magiging trader ka someday, so walang doubt na magiging trader ka. Kasi you know why? Bakit? Kasi even yung mga coaches, even kami, di naman na pinanganak kami na alam na namin yung Oo. trading. Diba? Oo. So, kailangan lang mag-decide ka for yourself Mm-mm. and then take action lang. Okay? Actually, yung program nga ni-offer natin, yung binagit natin na premium coaching, actually, sobrang ganda ng program na yun kasi kahit na may full-time job ka, pwede mo siyang isabay. Kasi Exactly. hindi siya nag-require ng too much time. Talaga walang reason for you to fail kasi yun naman yung lagi nating ino-open up sa students. Anytime, pag may concerns ka or questions, pwede ka mag-reach out sa coach mo. Kahit gaano kasimple ng katanungan mo, yun yung purpose namin. To teach you. To guide you every step of the way. Okay, inisip talaga. ko rin yun, yung pagiging basic. Kunyari sabihin mo, basic ka. So, ang tanong kasi is, hanggang kailan ka magiging busy lang? Oo, coach. Diba? Kaya nga naghanap ka ng opportunity is para magkaroon ka ng time, financial freedom. Eh, diba? So, sabi nyo nga, so, parang dun sa 3 months na yun, ano naman yung 3 months na yun, kung kapalit naman nun, Totoo. is magkakaroon ka ng malupit na skill na kaya mag-multiply na income. Kasi, Exactly. aminin na natin, yes, pwedeng kumikita ka, ibig sabihin marunong ka na mag-create ng pera, pero ang tanong naman next is Hanggang paano mo kailan? siya i-multiply. Mhm. Diba? Sabi nga ni Warren Buffett, parang sabi ni Warren Buffett, you will not, if you do not know how to, Ang di marunong. ito naalala ko na, if you cannot make money while you're sleeping, you will work for the rest of your life. Totoo naman. Totoo, di ba? Totoo yun. Totoo yun. Kunyari, doktor or lawyer or engineer or contractor ng DPWH. Yun, paldo. Magaling ka mag-create, pero ang tanong is, yun nga, paano mo siya mamultiply? Different skill eh. Totoo, coach. Iba talaga. So, kailangan mo na siyang aralin. May mga, kumbaga, nung nagsimula ka as engineer, may mga, or nagsimula ka sa maliit na posisyon, or maliit lang na mga projects. Ganun din naman sa investment. Sa umpisa, malilugi ka, matatalo ka. Diba? So kung ako sa kanila talaga, kung sa mga nanonood dito, as early as possible, aralin nyo na paano mag-invest, paano mag-multiply ng pera, kasi it will take skill. Kahit gaano kaliit siya, it doesn't matter kung million yan, or 10,000 or 5,000 pesos, kasi yung pinaka-importante talaga yung skill. Exactly. Highly profitable skill na once na matutunan, lifetime mong pwedeng ma-apply. Saka yun ang perfect opportunity. Habang meron ka pa, habang may means ka pa, hindi natin kailangan paabutin sa alanganin na back behind, against the wall na wala na akong other options, forex na lang. So kung may means ka right now, malakas ka pa, may ipon ka pa, perfect time, perfect opportunity for you to upskill. Matuto mag-forex talaga. Exactly. Kasi actually, ito nga, meron nga tayong mga retiring na, no? Na mga talagang gustong pa matuto mag-forex. Eh. What if ikaw pa na mas marami kang time, Totoo. mas marami kang energy to invest pa sa self mo, no? So, kumbaga, as long as, kumbaga na may malaman or makita mo tong opportunity na to, for sure talaga, ito yung right time din to start. Sabi nga, kailan ba yung pinaka-best time to start? Always, now talaga. Oo. Correct. Okay. So ano pala yung based sa mga results ng mga students, alin yung mga nakita yung nakita yung traits na masabi nyo, magiging successful to. Bibilis to. Magiging successful to. Ano naman yung iba na masabi nyo, parang di pa to ready. Kailangan ko muna to i-disqualify. For me, coach, matuturing ko na feeling ko, high chance na magsasucceed siya, yung mga taong ang lalim ng pain. Pain in terms of yung gigil na gustong magkaroon ng change in their lives. Pero ito naman siya sa akin. Once na mag-commit ka talaga to the program, talagang imposible na kasi mag-fail eh. Kasi talagang all-out support na yung binibigay. Baka sabihin, pinapower lang, sabihin imposible mag-fail, 100% success rate. Pero ganun kasi talaga yung accountability ng program to the student.
Pero ganito lang din, reminder ko sa kanila always, kahit gaano kaganda ng program, if yung estudyante hindi magpa-perform ng maayos, absent, sayang, ganyan. absent. Sorry coach, may bakasyon ako and all. So, laging may palusot, laging may rason. Busy sa work. Busy sa work. Laging may rason. Kailan ka magiging busy? Pag nag-retire ka na. Pag nag-retire ka na, wala ka ng means, wala ng... Di ba? So, with regards naman dun sa mga pwedeng, dun sa mababa yung chance na magsasucceed sila, sila yung mga tao na I think contented na sa life. Komportable na. Komportable kumbaga. na. So parang, ano ba tong Forex? Curious lang ako. Try ko nga. Parang ganun lang. Chill lang. Chill lang. Wala namang sense of urgency. May ipon naman ako and all. So actually, sobrang ganda nung shinare ni Coach Clark tsaka ni Coach Job. Pero ako naman napapansin ko lang actually. Well, sa force feeding, para mag-succeed ka talaga. Regardless kung ano man yung ginagawa mo sa life, kahit anong profession mo. Hindi yan isang requirement dito or ano. So dito sa force feeding, ang pinaka nagkiklik lang sa akin para masabi ko na maging successful ka dito. Yung talagang willing ka gawin yung force feeding. Okay? Kasi kahit na may capital ka or what, kung hindi ka talaga willing, lahat yan is hindi maging effective. Totoo naman. Kailangan i-set mo talaga sa mind mo na ready ka, matutunan to, ready ka gawin to. Tama. Parang sinabi nga rin ni Coach Clark, ang ganda nga nun. Kumbaga, dalawa lang naman yung driving factors natin pain and pleasure. Pero ano mas malakas? Yung pain. Ayun, nabaon ako sa utang, grabe yung hataw ko noon, di ba? So, di ko alam yung sa inyo, siguro, I think si Clark, sinabi mo nung ayaw mo na talaga mag-work, gusto mo na magtayo ng, gusto mo na magkaroon ng sarili mong pamilya, Exactly. di ba? Same din with Gilbert, anong sabi ni Gilbert, nag-resign na siya sa work, di ba? Naghahanap ng opportunity. So, I think, tama, sobrang laking factor talaga yung pain. So, siguro, naalala ko dati, no, nung nag-MRT pa lang ako, ayoko talaga maging komportable sa MRT. Parang nainis ako. Kailangan mainis ako eh. Nakakainis ang haba ng pila, layo ng lakad, ang bigat pa ng dala ko. Ang init. May laptop pang init, di ba? Tapos siksikan, tulakan. So hindi talaga pwede na maging komportable ka. Diba? Kasi baka magising ka na lang na, for example, yung iba sa students natin, nagising na lang sila, 20 years na pala sila sa ibang bansa. Exactly, coach. Totoo. Diba? So, kailangan at some point talaga, number 1, hindi ka maging komportable. Number 2, step out of your Comfort zone. Saka lagi naman kasing may rason talaga. Lagi naman talagang may rason kung ayaw mong gawin. Lagi namang sabihin na, may gagawin ata ako next week. O kaya naman, may travel kasi ako next week. Pero, kung sinimulan mo na yung plans mo, nag-take actions ka na, then one step closer ka na sa goals mo. Kasi kung puro ka lang plano, talagang walang magbabago doon. O tsaka hindi maubos yung mga travel. Hindi maubos yung travel, Yung kapaguran, yung busy. Oo. Parang sa pagda-diet, Totoo. hindi mo na maubos yung birthday. May magki-Christmas naman talaga every year. Totoo. Talagang Oo. hindi mo pwede sabihin na after Christmas. After Christmas, January na, di ba? Parang, pwede January, pero February, Valentine's. Totoo. Mag-date ka. Kain ulit. Birthday na kasama mo, may inuman. Busy kasi ako kasi hectic ako sa trabaho eh. Yun nga yung gusto nating iwasan, di ba? Pag natuto ka mag-forex, hindi mo na kailangan ma-stuck sa isang sitwasyon. Right? Kumbaga, pinapag-overtime kasi ako ng boss ko kaya hindi ko talaga pwedeng iwan yung project ko. Sigawan mo yung boss mo. Di ba? Oh, instant. Ang dami mong oras nun. Talaga. Wala ka talaga nun. Oo. So, talagang pero kung dedicated ka, Correct. dedicated ka na magkaroon ng change, dedicated ka na gusto mong matuto mag-forex, Tama. Kaya rin tinuturo natin sa kanila yung tinatawag na end state. end no? state. Kasi for example, totoo nga naman, pwede mong sabihin na ano magagawa ko, sinabi ng boss ko ganito. Diba? So wala rin naman magagawa yung mga coach doon. Totoo. O sige. Okay. Pero pag willing ka talaga, may end state ka na talaga magiging malupit ka na trader, na dito ka talaga magiging financially free, gagawa at gagawa ng paraan yung utak mo. Pwede mag-explain sa boss. Pwedeng di ko alam. Pag-uwi. Pag-uwi, ganyan, di ba? Or kung ano man, basta laging may paraan. Saka ang daming nagsasabi na, coach, tagal ko na nakikita si Coach Job. Coach Job sa dami ko nakikita si Coach Job sa 30 sa minutes trading. 30 minutes tradings. Sino si Coach Joms? Sabi ko, actually, ito siya. Ang tagal ko nang nakikita
Sa YouTube, 2 years ago pa, nakikita ko na si Coach Job. Tanong ko doon, bakit ngayon ka lang nag-take actions? Kasi Coach, sinusulit ko muna. Gusto ko munang makita yung testimonies and all. Pero, ang naiisip ko kaagad, pag sinabi nilang years ago pa sila interested, is yung na-miss out na opportunity. For example, goal mo, Coach Gilbert, alam mo na kaya mong kumita ng 6 digits in a month sa Forex. So since hindi ka pa nakakapag-aral, hindi ka pa nakakapag-trade, I totally believe yun din yung nawawalang opportunity since hindi ka pa nag-aaral. 6 digits in a month din. Parang yung pag-YouTube din kasi, parang kunyari, gusto mong maging shooter sa basketball pero nanonood ka lang ng mga highlights. Totoo. Parang ganun lang siya. Totoo. Diba? So, kailangan talaga ako naniniwala talaga ako sa systematized and structured na learning. Kasi iba talaga. Parang sinasabi ko nga, sana dati, nung time ko may ganito. Mas mabilis, mas marami mapagtatanungan, mas may mag-guide sa'yo, may kasama ka. Diba? Accountability talaga. Sobrang malayo. Sana ang dami kong na-save na energy, oras, tsaka pera. Totoo. Talaga. Yung iba, natatakot mag-invest sa knowledge. Iniisip nila, may YouTube naman, magaling naman ako. Ang ending, nagsasayang sila ng oras, ng pera, kasi nag-live trading ka agad without proper foundation, without backtesting or demo trading muna. Ang ending, napagastos na sila, napagod lang sila, na-frustrate lang sila, stuck ulit sila sa same situation. Ganun yung nangyayari madalas. Parang more on trial and error. Trial and talaga. error. Trial and error. Yun nga yung, Ganun ako. Trial and error. Ikaw. Sige. yun din yung mga tinatanong ko sa students before. Sabi ko, matagal mo na nakikita, no? So, ano yung reason? So, kumbaga, ang dami ko sobrang narinig yung reason, pero ang mag-end up lang ako doon. Ready ka na ba? Okay? So, kasi meaning to say, hindi lang talaga sa ready that time. So, kung ready ka na, yun na yung isa sa pinaka kailangan Parang condition. perfect timing naman. No? Kasi when you say na ready ka sa sarili mo, ibig sabihin, ready ka na to take action. So, hindi lang basta ready ka sa mind mo. Dapat, ready ka na talaga to take action. So, wala kang ginagawa. Ano yung gano'n ka ready? Gano'n ka willing? So, ano yung kaya mo sacrifice? So, kumbaga, for you talaga to succeed dito sa trading industry, no? So, sabi mo nga, ang dami nagsasayang ng oras. Ang dami nagsasayang ng capital. Which is, pwede ka naman, yung mga sinayang mo ng oras and capital, pwede mo siya i-convert ng mas easier pa. Sabihin na natin, kasi maraming mga na talagang umaabot ng millions, 100,000. Before nila ma-realize na kailangan nila ng coach. Yes, sa mga nakakapanood nito, siguro, kung nandyan man kayo, no? Pinaka-masuggest ko lang talaga na before mo talaga subukan yung isang bagay, para sa business lang yan, ang pinaka-high chance talaga na mag-succeed sa business, yung may mentor or may coach. Totoo naman. So, para makasave ka ng time, and of course, ng capital mo. Kasi, kahit na subukan mo yan nang wala kang knowledge, sabi ko nga, skill-based to yan. Yun yung sugal. Yun yung sugal talaga. Yun yung magiging sugal. Correct. So, parang experience is the best teacher, sabi nila. Pero, ang mas malupit is experience of others is the best teacher. Totoo. Diba? Kung yung mentor mo ilang beses sunugan, di at least iwasan mo yung mga sinasabi niya. Totoo. Diba? I'm sure sobrang dami natututunan ng mga students natin, di ba? Sa ating mga coaches. So, ang tanong naman is, ano naman yung mga natututunan nyo sa kanila? Good question. Okay. Well, ako personally, sa akin lang talaga, isa sa mga nagpa-release sa akin, dami kasi syempre dami tayo nag-encounter ng student. Yeah. So, ang pinaka-natutunan ko din talaga, na once mayroon ka nakitang opportunity, you have to take it talaga. Kasi sa to lang, kahit anong ganda ng opportunity, if hindi ka mag-take action, hindi mo siya ma-achieve. Kasi ako before, isa rin ako sa mga kagaya nila naghanap ng opportunity. Pero ang ginawa ko lang, talaga nag-take ako ng bagong action na provide ng different results. So, yun yung pinaka-natutunan ko talaga sa kanila. Kaya hindi yung nag-drive sa akin every time na may opportunity na lumalapit. Talagang ginagrab ko siya. Kumbaga, tsaka ko siya sasabihin kung kaya ko ba talaga o hindi. Ang pinaka-first thing talaga is subukan ko siya. Ako, yung mindset na never mag-quit talaga. Yun yung believe ako na natutunan from my students then. Hindi siya madali. Pero may mga estudyante ako na it will take time din talaga para ma-process yung knowledge, para ma-process yung discussions. Pero nagdodoble silang effort. And sobrang na-appreciate yung mga students natin na after ng live coaching calls,
nagsischedule sila ng another Zoom meeting na sila lang magkakaklase. So doon ko na-appreciate na talagang hindi lang knowledge yung pinaprovide namin, kundi yung community. Nagkakaroon sila ng second family outside Forex. So kumbaga, through Forex, may na-build na samahan, may na-build na knowledge, nag-gain sila ng knowledge, may na-build na samahan, then extra motivation talaga na yun ang nabibuild natin. Tama. Actually, mga Pilipino, believe din talaga ako kasi, yun nga, number 1, di talaga sila nagko-quit. And number 2, sobrang mahilig sila mag-take responsibility. Diba? Sa mga kamag-anak, sa mga pamilya. Kahit naman sabihin ng mga iba na, hey, tulungan mo muna sarili mo. Parang we can't help it. Diba? Parang kailangan i-ako mo talaga, maging generous ka. Diba? So, yun din yung parang nagustuhan ko sa mga ibang mga students natin. So, meron ba kayong mga students na mga breadwinner? Ayan. So, maganda pag-usapan yun eh. Breadwinner. Meron, coach. Kaso ang story niya, si Eman. Breadwinner siya. Nangyari kay Eman, lumaki siya ng Dubai, pero kinailangan niya bumalik ng Philippines para mag-aral. Kasi alam natin, mahal yung college sa abroad. So, nag-aral siya ng nursing dito sa Philippines. So, anong nangyari sa kanya, pag-graduate na siya ng nursing, na-realize niya na hindi yun yung passion niya. Hindi niya napipicture out yung sarili niya na magtatrabaho siya sa ospital habang buhay. Yun yung hindi ko na-realize nung nag-aaral ako. Pero si Eman, ano siya, ang nangyari sa kanya, may nakuha siyang pera, pinang-enroll niya dito sa atin. Then right now, ang lalim na, part na siya ng elites. Ano elites. yung pinaka-goal ni Eman? Nung nagsimula siya, financial freedom. For his family, ganun. For his family. 22 years old, pero yung mindset ay ibang klase. Doon ako believe, kanya-kanya, no, coach. May mga nakakausap kong 20 years old, 65. Si Coach Tim, ganun din, di ba? Coach Tim. Nag-start 18 years old, 17. Doon ka bibilib na, na-imagine ko, nung 22 ako, goal ko lang noon makapasa ng board exam after graduation. Pero si Eman, ang napipicture out niya, hindi niya napapaabuti ng 22. Nakausap ko siya that time, 21 siya. Mag-graduate siya sa nursing. Gusto niya pag-graduate niya, hindi na siya mag-board exam, mag-forex na siya. Yun yung clear path na na-picture out niya. Nice. Isa siyang breadwinner. Ikaw, Coach Gilbis. Bread dinner. Well, ako naman, actually, yun nga, syempre, sobrang dami tayo nakausap and mostly talaga mga breadwinners. Pero simple lang naman yung mga goal nila talaga. First, for their family talaga. So, kumbaga, tinatanong sila, currently ba, ano ba yung ginagawa mo? So, syempre, actually, kahit anong job willing silang i-take. But the question is, until when? So, sabi nila, Coach, actually, lahat sinubukan ko na. But, hindi ko nakikita yung sarili ko na habang buhay akong kakayod at mag-spend ng too much time para lang i-provide yung needs nung kailangan ko. So, kumbaga, nasa-set aside niya yung personal goal niya. Tanong ko siya, ano ba yung personal goal mo? Actually, Coach, kung ako tatanungin, actually gusto ko magkaroon sariling house and lot, sakyan, of course with my family din. So, kumbaga, ang nangyari kasi ngayon, may kasabihan nga na people adjust their goal based sa wallet size nila. Oo nga. No? Sabi ko, ano yung nakita mong ibang way na pwede mong gawin para ma-achieve mo yung goal mo? Actually, Coach, sabi niya sa akin, tiniray ko mag-business before. Tiniray ko mag-double job naman. Pero it will require time and energy din. So, hindi rin siya nag-work. So, sabi ko, sa tingin mo ba, yung forex trading ba, is makaka-help sa'yo? Yes. Sabi ko, why? Kasi na-realize ko, based on sa mga napanood ko, na kahit sa break time ko lang, I can trade. And actually, hindi siya nag-require ng too much time. Tapos, ayun nga, kahit tulog ka, once na nakapag-place ka sa market, sabi niya, pwede ka pala magka-income. Oo. So, kumbaga, yung mga breadwinner talaga, gusto nila lahat, or, I mean, kahit ako actually, so, gusto ko din nung ganung goal kagaya. But there's one thing or tool talaga na makakatulong para ma-achieve yung goal mo. So, isa sa mga nakikita namin talaga, ito talagang forex trading. Oo.
Saka meron nung estudyante one time na ang nangyari is, matagal sila sa Canada. Yung husband niya ay never umabsent sa work, sa pharmacy. Ang ending na stroke yung husband niya. Wala pang 1 month, napalitan niya yung posisyon ng husband niya. Yun yung sad reality na todo tayo effort sa work. Todo tayo please ng boss natin. Pero once na magkaroon ng, let's say, magkasakit ako and all, sobrang bilis lang na mapalitan ng position ko. And what if wala kang savings? Ano yung nag-aantay na opportunity ulit? So, yun yung nag-push dun sa wife nung lalaki na na-stroke, na aralin niya yung Forex. Para hindi lang sila nakastuck sa isang sitwasyon, may Forex sila na kahit magkasama lang sila sa bahay, kahit nasa Canada sila, kaya nilang kumita ng pera. Ganda. Tapos yung mga ano pala, meron ba kayong mga stories about mga students natin na around 60 years old, ganyan? Anong mga experiences nila? Yan. May naalala akong sobrang fresh pa, coach. Si Melita. Si Melita ay estudyante na natin, tapos nag-reach out siya. Sabi niya, Coach, kailangan ko ng mentorship. Sabi ko, Melita, if you don't mind me asking, ilang taong ka na right now? 65 years old na siya. Sabi ko, ano yung background mo? May business daw siya na meat shop. May meat shop siya. Nag-doubt pa ako nung una kasi nagkiklik kami ng Zoom, hindi siya marunong mag-share screen or kaya naman hindi marunong mag-navigate, even Zoom. Sabi ko, kaya to. Basta dedicated siya, kaya to. So, nangyari, tinanong ko siya kung ano yung goal niya, kung bakit gusto niya matuto mag-Forex at that certain age. 65 na daw siya. For more than 30 years, gumigising siya ng alas 4 ng umaga para mag-asikaso kasi pupunta na siya ng 4:30 sa palengke para bantayan yung business niya na meat shop. 65 na siya right now. Gusto niya magkaroon ng change na kahit hindi na siya gumising ng maaga, marunong siya mag-trade, hindi siya matatakot sa kung ano yung opportunity na meron siya. I mean, ano yung bubuhay sa kanya pang araw-araw. Ganun yung reason. Gusto na ngayon si Melita? Nag-defense. Pangilang month na ba niya? Around 5th niya na ngayon, coach. 5th na pala. Pero nung nag-defense siya, sobrang proud na kwento sa akin ni Coach Eric na nakapasa siya sa graduation. Na-defend Congrats. niya sa thesis defense natin yung trading plan niya, trading strategy niya. Di-discuss daw nung kung ano, ang lalim na daw. Galing Sobrang Congrats. Si Sobrang Titi na nakaka-proud. malupit na, no? Coach. Ikaw, anong story Sa akin mo? naman actually, yung first student ko talaga, actually senior na din siya. So siya naman, hindi siya nakabisa sa Philippines. So outside the country, no? Mm-mm. Pero sobrang natutuwa ako sa kanya kasi hindi lang naman yung mga techie yung pwedeng mag-trade eh. Totoo. Kasi sobrang user-friendly na ng mga apps. And of course, with the help of the coach. Kumbaga, walang imposible talaga na matutunan yung course ng Forex talaga. Kasi actually, we provide everything na nga na kailangan nila eh. Support na kailangan nila eh. So, kumbaga, ano lang din na kahit na senior ka man or kahit na millennial ka, kumbaga, walang hindrance para matutunan ng Forex trading. Anong sagot mo, Coach, pag may nagtatanong sa'yo? Coach, para mag-Forex, para matuto, kailangan ko ba ng 3 monitor? Actually, good Magandang question. setup kasi ang dami ko Malupit nakikita, yung Coach, setup eh. mo, no? Ayan, actually, isa yun sa mga misconception. Kasi hindi naman talaga kailangan na may malaking ka monitor, marami kang PC, no? Actually, ngayon through mobile phone, pwede ka na mag-trade. Correct. Oo. Ako nga, nagsimula ako, yung like kong sinasabi is galing lang sa BPO yung PC ko. Mga less than 10K lang. So, pwede naman talaga kahit ganun lang. And tama, mobile phone. Totoo. Diba? Hindi naman siya ganun Phone, tablet, doesn't matter. Di mo kailangan sobrang dami mong screen. Ang ganda ng keyboard mo, ang ganda ng mouse mo. Kailangan lang talaga ng foundation. Kailangan mo lang talaga. Parang parang sa ano bang sport. Kunyari, parang sa motorcycle racing. Di ka marunong magmotor pero ang ganda ng ano mo, bali wala rin. Tumba-tumba. Totoo. Tumba-tumba ka wala. Tumba-tumba ka Mahirap na lang. hirap yun. Umilyon yung motor mo, Oo. tumba-tumba ka. Mas mabilis pa sa'yo yung nakamiyo. Pero dire-diretso, Coach, di ba? Nakaganon lang sa'yo, nulok po. nulok po. No hands. Kasi, Iba pang ibang example nga.
para kang kaya videographer. Tapos yung gamit mo worth 500K, 1M, hindi ka naman marunong, puro point and shoot ka lang, automatic lang, bali wala. Sayang. Di ba? So, simula ka lang sa maliit, sa mura lang. Di ba? 10K na PC, 5K or 6K na, 10K na tablet, ganyan. Kasi baka anday binili mo yung yung 200K na Setup. PC, tapos nag-forex, hindi pala para sa akin. Valorant na lang pala ako. Hindi, laro na lang muna ako ng games. Mahirap yun. Mahirap din. yun. So, try mo lang. Unti-unti. Filmora. Diba? Ano ka? Naka PC setup ka, naka Filmora ka. Tool phone. Naka-tool phone ka lang, pero dedicated ka. Pwede yun. Diba? Profitable ka, naka tool phone ka. Tool phone. Paldo talaga yun. Diba? Ano pa? Kumbaga, ang sinasabi lang dito, yung pinaka-best investment kasi sa self mo muna. Correct. Okay. Skills muna. May mga times ba na gano'n na sa initial call nyo, sinabi nyo na parang malabo to, baka disqualify muna, baka it's not his or her time yet. Tapos biglang, gulatin mo sila, parang gano'n. Ikaw, may gano'n ka ba experience? Well, actually, ako, based on my experience talaga, well, even sa mga students, no? Hindi mo talaga masasabi kung kailan ka talaga mag-breakthrough. Okay? So, minsan ang naglilimit lang pala sa atin, yung mind. Minsan sinasabi natin, baka hindi para sa akin. Actually, ayaw mo lang pala talaga siyang gawin. But, nagagawa siya ng iba, so possible din pala magawa mo siya. Ako, perfect example si Melita talaga. Si Melita pa din. Kasi, yung case ni Melita, nahihirapan talaga siya nun. So, parang ang nangyari pa nga nun, usap kami sa Zoom, hindi niya na-unmute yung mic niya. So, ginawa ko, inad ko siya sa Facebook, doon kami nag-usap, Messenger. Ang nangyari, yun, talagang dedication lang talaga. Dedication is key. Yun talaga eh. Dedication, malalim yung whys mo, kung bakit mo siya sisimulan. Kasi kung frail heart ka, konting discomfort lang, konting, let's say, masira lang yung laptop mo, talagang mag-quit ka na. Correct. So pagdating naman pala sa kasi sabi natin lahat ng support binibigay natin. Ano naman yung fine line doon na bibigyan ka namin support pero hindi to spoon feeding. 'Di ba? Hindi man pwedeng sa coach lang sa lahat, 'di ba? Tapos pag may problema si coach sisisihin. Totoo. Ganon. So nagkaroon na ba kayo ng experience na ganon? May ganon coach, may mga estudyante talaga, di naman natin let's say, may iwasan. May mga estudyante na sobrang tigas ng ulo. Let's say, tuturuan ka ng coach mo, pero ang sagot mo, di coach, ganito yung sa tingin kong dapat gawin. Acne. Alam ko na yan. So, alam ko na yan. Ang ending nun, perfect sagot nun, edi sana, di ka na naganap ng coach. Ikaw na sana nag-coach. The joke lang. Pero, ang perfect dun is, andito kami to guide you. Andito kami para ituro sa'yo kung ano yung kailangan mong matutunan. Correct. Pero kung hindi ka mag-e-effort, kung hindi ka gagawa ng assignments mo, ang gagaling dun yung coach mo. Kasi wala. I mean, parang usually kasi mga busy professionals, so syempre magaling sa kanya-kanyang field Pero ang pinaka-need talaga is bitawan yung ego mo. Parang empty cup talaga, empty coach. cup talaga. As in from zero talaga eh. Kasi, Sipin mo, nagtuturo sa'yo, 20 years old, coach Tim. Diba? Tapos ikaw, astig ka. Ako yung head ng kumpanya, tapos may kinig ako sa'yo. Sa- Pero yun yung magandang reminder talaga. Expert kayo sa field nyo, pero when it comes sa Forex, kaya kayo nandito kasi you're looking for a mentor. You're seeking for guidance. So, kung pupunta ako sa field mo, sa'yo ako magpapaturo. Pero since sa Forex yung usapan natin, kailangan maging empty cup ka talaga. Yung ego yung dapat mawala. Actually, talking about nga dun sa hindi tayo nag-spoon feed. Actually, kailangan kasi ng initiation din. Hindi lang basta puro si coach yung mag-initiate para matuto ka. Kailangan ikaw bilang student. Alam mo yung role mo na kailangan ko ding aralin yun. Kasi given na provided natin lahat ng materials, but useless yan kung hindi ka mag-initiate. Yes. So speaking of that, meron ba kayong mga stories ng students na ganun yung mindset? Yung parang pag hindi ako nag-gets, kailangan talaga, tanungin ko talaga. Meron kasi iba nahihiya. Totoo, coach. Diba? Yung iba, wag di na lang tatanungin. Wag na lang. Diba? Yun yung sinasabi ko sa kanila, coach. May coach na assigned sa'yo. Hindi kami manghuhula na malalaman namin kung ano yung nasa isip mo. May once a week tayo na live coaching calls, tas araw-araw assignments.
So, natatrack talaga natin kung saang, let's say, topic ka nahihirapan para mahabol natin yung level of knowledge. Pero, yun naman talaga talagang communication lang. Yun lang talagang solusyon. Dedication, tapos communication. Kasi mahirap na ina-assume namin na gets mo yung topic, pero hindi pala. So, sayang. Kaya kailangan talaga honest ka din sa sarili mo na hindi pa clear sa akin to. Saka yun nga, sabi kanina, dapat talagang yung dedication mo, initiation. And talagang kung willing ka talagang matuto, hindi mo papalampasin na isang araw na meron hindi ka nagigets. So, sabi ko nga, as bilang isang student, role mo na talagang matuto. So, kung ano man yung question sa mind mo, kailangan mo siyang itanong. Kasi, So, frustrating talaga yun. For example, complicated na yung Forex, may question ka pa, tapos naiipon yung tanong mo, walang sumasagot, then easy way out is to quit. Na lang. Quit na lang. So, same situation ulit. Pero kung may sasagot ng questions mo, alam mo na may community na nakasuporta sa'yo, may classmates ka, then for sure, masasagot yung questions mo kahit gaano ka-komplikado man yan. kaya may nakasin na coach sa'yo eh. No. Para anything na gusto mo i-clarify, tanong, pwede mo siyang lapitan. So, si TMT is willing kami lagi na sagutin yung tanong mo. All out talaga. All out talaga, support talaga. And, hindi ko naman din masisi kasi sobrang lupit ng results. Totoo, coach. Iba ng output. Diba, shout out din kay Pami. Kay Parang Pami. attend ako ng defense. Ang galing eh. From zero talaga eh. Na-meet ko siya zero eh sa Coach. Pro Live Umatan ba siya sa Pro Live. Pro Live eh. Ang ano pa niya, ni Pami, parang, nung time na yun, may doubt ako kung para sa kanya yung program. Kasi, parang, first meet namin, sobrang ano niya na kaagad. G siya. Ang mahirap sa G, pag nasampal ng katotohanan, mapofrustrate ka agad. For example, ito si coach, goal ko kumita ng millions of pesos kaagad. 1 month, 2 months. Yun yung nakakatakot na estudyante. Kasi kapag may na-experience Ma-reality check siya bigla, ma-reality check siya kaagad. Backlash kaagad yun. Di pala ganun kadali. Pala ganun ka. Mag-aaral ka pa pala. Pero sobrang believe ako kay Pami, coach. Si Coach Gail, yung coach na assigned sa kanya, nag-go beyond her scope talaga. Umattend ka ng ng events ni Pami. Oo. So nag-story sila, nag-jogging sila, nag-meet sila sa MOA and all. Yun yung mga bagay na hindi na trabaho ng coach, pero willing silang gawin to show support dun sa estudyante nila. Correct. Ganun siya kaganda. Kumbaga kasi yung passion natin bilang, or ng mga coaches natin. Kumbaga, it's not about kung ano lang role namin inside the TMT. But pag sinabi kasi yung passion mo, kahit outside TMT, we can extend naman kung ano man yung may help namin. Kasama yan sa qualification eh. Ng TMT coach. Hindi pwedeng magaling lang mag-trade or magaling lang magturo. Kailangan talaga passionate ka sa mga estudyante. Ibang-iba kasi talaga siya. Kaya ang daming estudyante na nagsabi, kasi coach, may kaibigan ako na ang yaman na sa Forex. Pag tinanong mo, bakit di ka nagpaturo? Ano nangyari? Bakit nagre-reach out ka ng help sa other people? Kasi coach, hindi siya magaling magturo. Totoo yun. Maraming tao na magaling mag-trade, pero nahihirapan silang i-share yung knowledge nila. So yung qualifications ng TMT talaga is, magaling ka na mag-trade, magaling ka na magturo, passionate ka pa sa trabaho mo talaga. Kaya sobrang challenging talaga. Kaya kung isa ka sa mga tao na magaling mag-trade, magaling mag-coach or mag-communicate or meron kang experience sa pagiging teacher and passionate ka sa mga students mo, please mag-apply ka sa The 30-Minute Trader. Yes. So daming stories no, daming nangyari talaga sa loob, 'di ba? So ano naman yung mga experiences natin, 'di ba, na sobrang masasabi natin na sobrang thankful tayo na may The 30-Minute Trader. Meron ba kayong mga ganun na naisip na grabe, sobrang saya na nag-enroll siya, sobrang saya na talagang part ako nitong community ng organization na to. So naan na ba yun? Meron coach. Meron akong estudyante. I mean, ang dami na. No? Pero ito yung tumatak sa akin kasi sobrang important for her nung magkaroon siya ng quality time with her kids. Si Riza, no? So, si Riza kasi nag-work siya sa corporate.
nagkaanak siya, kambal. So, ang gusto niyang ma-achieve is, kahit nasa bahay lang, through Forex, kaya niyang kumita ng pera, kaya niyang maalagaan yung kids niya at the same time. So, sobrang thankful siya, nag-chat siya sa akin na sobrang ganda ng community. Hindi lang siya natutong mag-Forex, hindi lang siya nagkaroon ng strategy. Nagkaroon din siya ng mindset. Yung mindset na magpapadecide sa kanya na mag-Forex siya for her lifetime. Kasi mahirap na ang ano talaga yun yung sinabi niya sa akin na tumatak sa akin. Doon ko na-realize na hindi madaling mag-Forex. Maraming reasons to quit. Yes. Pero for sure, mas malalim yung reason kung bakit mo siya sinimulan. Correct. Ganda. Shoutout sa'yo, Risa. Grabe. Tapos, twins pa, no? Twins. At saka coach, nag-a-apply na rin siya sa atin. Ah, talaga? Maging assistant coach. Nga pala. Si Riza. Saka na, Riza. Nag-apply na siya. Nag-send na siya ng resume. So, Ayan. lupet. Sige. Imagine from student to the point na yung level of knowledge niya is pang coach na rin talaga. So, Galing. ganun talaga yung na-produce natin na value. Hindi lang Exciting basta-basta yan. na 3 months, after 3 months, goodbye. Correct. Pero yung 3 months na yun, ang na-produce niya na student is knowledgeable, na profitable, and kaya niyang i-share yung knowledge niya nakuha niya Galing. to other students. Actually, si ano rin, di ba, Coach Eman? Coach Eman. Coach Gail? Coach Gail. Sino pa ba? Coach V? Coach V. Actually, is Coach V rin. Sino pa ba? Coach Pearl. Pearl. Siyempre, student din niya. Coach Pia. Mm-mm. So, halos lahat ata. Totoo. Mga dating students eh. Diba? Ganun. So, Lupit. yun, excited na para sa'yo, Riza. Kita-kits. So yun, syempre, ano ba yung mga things no, na talaga na-experience natin na sobrang thankful yung mga student. Personally, dun sa mga naging students natin, may mga nag-reach out talaga, kahit tapos na yung program nila, Mm-mm. mag-message sila, Coach, thank you. Kasi nakilala ko yung TMT, and thank you kasi kahit na tapos na yung program, mayroon pa rin community na sumusupport sa akin. So, kumaga, yung passion niya talaga na gusto niya mag-trade, kaya nabanggit natin kanina, hindi talaga nawawala yung burning desire niya. Kasi nasa tamang community siya. Mm. Yes. So, hindi lang basta natuto, hindi lang basta nagkaroon ng trading plan. Ang goal is talagang ma-reach nila yung mga goals nila. Ito, coach. So, yun. Kung gusto mo talaga ng kasama para ma-reach yung mga goals mo, yan. So, click mo lang yung link sa baba. Meron tayo dyan mga qualifications na mga questions para malaman if fit tayo to work together. And ang mga kausap mo dyan is sila Coach Gilbert, Coach Clark, ayan. So yun, tuloy-tuloy lang natin ang hatakan pataas natin. So Let's go. kita-kits tayo sa next video. Salamat ng marami Coach Gilbert, Coach Clark. Thank you, coach.